iba nagsasabi na trying hard daw ako mag-English. Bashers kasi yun. Tapos sabi ko, di ba dati gusto niyo matuto ako mag-English? Where's your action? You know what I'm saying? Wait lang yung cookies ko! Oh my God! Lumapad siya, hindi dapat ganun. Ready na ba kayo sa cookies ko? Oh my God! Hindi naman to cookies eh, tinapay na to. Welcome back to my YouTube channel! Unang-una po sa lahat, thank you UM Kitchen Studio sa pagpapahiram nyo ng inyong napakagandang kitchen. Hindi po ako sanay, ang daming nangyayari. Kompleto sa gamit. Alam niyo po, hindi ako sanay na magluto na merong nakaharap na mga tao na may kamerang rumorolyo. Pag nagkamali po to ng lasa, pag nasunog to, hindi ko po kasalanan. Anyway, ngayon po gagawin ko ay cookies. Kailan ba ako nag-start mag-bake ng cookies? Siguro a few months ago. Sobrang na-bored ako kasi natapos ko yung lahat ng kailangan kong gawin ng araw na yon. Parang masyadong maaga para magpahinga as someone na nasanay sa laging may ginagawa. Sabi ko, ano kaya? May oven dun sa condo. Anong gagawin ko dun? So sabi ko, ano ba yung hindi ko pa na-try ever? Which is baking. Pero hindi ko pa talaga na-experience ever yung maghihiwa ka or may hinahalo ka. Sabi nila, madali lang daw yung cookies. So, ngayon, gagawin natin. Habang nagre-react sa mga videos sa TikTok. Ay! Ang lakas! Ang lakas! Ang ano niya, mahina lang. Okay, so magme-melt lang tayo ng butter. Mga ganyan karami. I-melt natin siya dyan. Magsisimula tayo sa, ano ba to? Gabi po sa inyong lahat. Okay. So yung silay kasi, hindi naman talaga siya actually ipalalabas sa mga sinihan. Educational movie siya and ilalabas siya sa mga schools for students siya talaga. Kasi yung story na yan, it's about Nana Silay, na hindi nakapagtapos ng pag-aaral niya. And then, sa bayan nila, may programa yung congressman nila na balik eskwela si Lolo at Lola. So, nagpo-focus siya sa importance ng edukasyon at pinaalala doon na walang limitasyon ang pag-aaral, wala sa edad. Kumbaga, learning never stops, di ba? Sabi nga nila. Yun naman talaga ang hina-highlight namin, yung importansya ng edukasyon. Pero as much as I also want to highlight pa yun ng masobra, no? Gusto ko rin sabihin na wala naman talagang masama kung mag-aral ng mabuti. Maganda yan. Matutulungan tayo niyan sa future natin. Malaking tulong yan, malaking ambag sa buhay natin yan. Pero syempre, kalma lang din guys, sa lahat ng mga estudyante dyan. Because ako rin, bilang estudyante, alam ko yung pakiramdam, yung pressure, syempre yung mga kailangan yung i-meet yung deadlines and everything, nakakasira ng utak, ng pagkatao, ng buhay. Okay na. Sana kung gaano rin natin pinapahalagahan ng education natin, ganun din natin pahalagahan ng sarili natin, di ba? Para balance lang ang lahat, ang tagal niya mag-melt. Isusunod natin ang brown sugar and ang white sugar. Kasi sweet tayo. Ang bigat, mamahalin to. Okay, so nag-melt na yung butter ng tuluyan at ilalagay na natin siya sa ating bowl. Ay, wait. It's not enough. Sorry. Magdagdag tayo. So, i-melt natin siya ulit dyan. Guys, sorry ha. Wala kasi akong sinusunod na measurements talaga. As in, tansya-tansya lang. So, yun ang ginagawa ko ngayon. So, pagpasensyaan nyo na hindi po ako professional na baker ng cookies or ng kung ano mang binibake. Pasensya na po. So, we're gonna guess about the Hollywood actors and actresses. Wow! If you get the correct answer, you have 1 point. Bakit ako nag-English doon? Okay, ano yun? Parang vlog ata yun sa Squad Plus. Ang tagal na nun. Oh my gosh, oo nga no. Wait lang, ito totoong tanong. Tatanungan ko yung mga nandito. Anong
tunog ng English ko? Anong dating ng English ko sa tenga nyo? Shala, maniwala Ate Chanda. Like normal na Pilipina na nag-English. Kasi may iba nagsasabi na trying hard daw ako mag-English. So sabi ko, di ba dati gusto niyo matuto ako mag-English? Where's your action? You know what I'm saying? Pinag-aralan, tinrabaho, yun ang ginawa ko. Pero my best is not good enough. Okay, this is enough. This is the best. Oh my God, we got it. Ganito lang karami, guys. Yan. Okay. So, ang ina-next natin dito, pag nalagay na yung melted butter, brown sugar, dalawa. O lahat na to ilagay natin. Hindi ako sanay talaga pag may nanonood. Promise. Okay, so sa white sugar, hindi naman ganito karami, guys, syempre. Mga dalawang takal lang. Ayun, takal. Yan, that's enough. And then, saka natin sila haluin. Ang weird ng feeling kasi sa akin parang nafe-flex ko yung pang-whisk ko eh. Pag nahalo na natin siya, pag nagmukha na siyang ganito, ay, tumulo ang bata. Tsaka natin ilalagay ang itlog. Dalawa po. Basag ang itlog. Alam nyo, minsan naiisip ko, yung mga itlog na to, pwede pa silang maging manok eh. Kaso, dahil sa sobrang kasamaan natin, kapag nagpa-fry kayo ng chicken, ididip nyo pa sa itlog, di ba? Dinip nyo sa sarili nilang anak? Grabe naman ang pagkasama ng mga tao pala, no? Joke lang. Vanilla syrup ilagay natin dito. Pero tansyahin nyo lang din. Huwag lahat, guys. Pag sinabi kong stop, mga 2 seconds. Ganun yung measurements. Oras. Tapos, haluin natin yan. Kasi syempre, hindi mo pa ito pwede makain. Huwag mong iinumin to, ha? Sasakit ang tiyan nyo. Kukonyatan ko kayo, talaga, sinasabi ko. Ayan o, nakikita nyo may mga yellow pa nung egg. Dapat mawala yun. Pag nahalo na sila ng maigi. Okay, so pag ganito na yung itsura niya, pwede na natin ilagay ang flour de Lisa. Charot. Gaano karami? Again, tatansyahin po natin. Huwag niyo po akong i-judge kasi this is how I cook. 1, 2, 3, 4. Actually, lahat na natin kasi konti lang pala siya. So, okay yan. Tapos, maglagay tayo ng konting baking powder. Mga ganito lang. Konting salt. Guys, be careful tayo sa salt, okay? Konti lang. Ganito lang. 1, 2, 3. Kasi malas daw ang pagdalawa lang. Sa Chinese daw, swerte daw kapag number 3. Kaya ako ginawang 3. Wala kayong magagawa. Okay, tapos haluin natin sila. Pag kumakanta daw habang nagluluto, sumasarap daw yung pagkain. Mas nagiging, mas nalalasahan yung pagmamahal. Ewan ko kung totoo. Wow! Look at the consistency, guys. I love it. Woo! I love it. So yummy, so sarap. Anyway. Okay, so pag nahalo na yan, pwede nyo nang ilagay yung chocolate chip. May mga nagawa kong cookies na sumobra yung chocolate na wala yung yung cookie. Mga ganito lang. 3. Ayan. Tapos tsaka nyo haluin siya. So magiging ganito yung tsura niya. Ayan. Alam niyo, hindi ko nasasagot yung mga nire-react ko sa videos. So, kapag ganyan, syempre, iuusog nyo na para may space kayo, di ba? Yan ang tinuturo ng mga nanay natin sa bahay. Kaya nga sinasabi, pagkatapos magluto, maghugas na. Kasi totoo yung struggle, guys. So, kuha kayo parchment paper. Ang laki. So, depende kung gaano kalaki yung paglalagyan nyo. Ganoon din kalaki ang gugupitin nyo sa parchment paper, okay? Ganito kasi siya eh. Kikita nyo ba yan? Ay, hindi ako nag-preheat ng oven. Guys, pag sunog ang cookies ko, hindi ko kasalanan to. Kasi hindi ko naman alam paano hindi ko gamay ang oven nila.
Pag nagkamali talaga to, ay sisihin natin to. Okay, I got it. I got it. So, kung wala kayo pang scoop ng ice cream, okay lang. Gamitin nyo na lang yung kutsara. So, lagay natin siya dito. Pero dahan-dahan, guys, ha. Kaya so nyo pag itikitin na, mag-iwan kayo ng konting space. Mag-next na nga lang tayo ng videos. What's this? Wow! Wow, babae! Okay lang. Tissue lang naman siya. Maganda naman pala ako, no? Akala ko okay lang yung mukha ko. Ginagawa nila ako ng edits, guys, sa TikTok ng tingin nila na maganda ako sa outfit na yan. So, thank you very much. I really appreciate that. Wow! Wow! Ano to? Nung nag-US kami nila Seth last year, because of Dirty Linen. So, kasama rin namin dyan sila, Kuya Z, pati si Ate Janine. After nung mismong trabaho namin doon, nag-extend lang kami ng ilang araw, tapos nagpunta kami ng LA. Tama ba? Hindi ko alam ito lang yung natatandaan ko. Parang from Sacramento, sinundo kami ni Tito Mark doon, friend ni Ninong John. Hi, Tito Mark! Hinatid niya kami sa LA. So yun, may konting road trip na naganap. At masaya actually, kasi bagong experience yun sa akin na mag-road trip sa ibang bansa. Nakakasyala ng pakiramdam. Yung US namin na yan last year, isa sa mga favorite memories ko yan. Parang part siya ng mga core memories ko. Lalo, kakaibang experience din yan at iba rin ang na-experience ko ng mga panahon na yan. Hindi naman masama, guys, ang sinasabi ko. Ibig ko lang sabihin kasi diyan, kumbaga mas alert ako sa mga nangyayari sa paligid ko nung mga panahon na yan kaysa nung unang beses na nakapunta ako ng Amerika. Kasi sobrang bata ko pa nun, like 15 or 16, kaka-16 ko lang ata nun. Next video. Ayan yung araw ng meet and greet with the fans and then nag-surprise visit si Seth. Ay, hindi ako sanay. Fiancé. Okay, so nasimot naman na natin yung nasa bowl. Minsan, yung cookies nyo magmumukhang parang plain. Ganyan. Yung parang may kulang. Dagdagan nyo lang yan ng chocolate chip. Yun lang ang sagot doon. Yan. Para mas malasahan ng tamis ang pagmamahal sa pagluluto ng cookies. Tsaka natin siya ipapasok, guys. Be careful, mainit talaga. Promise. Woo! Okay. It's in! It's in! Okay, 15 minutes. Okay, next video. Welcome to my vlog again. My cameraman is Seth Federico. Wow. Alam mo, Seth? Sa fractured to. Okay. Fun fact. Nakwento na ba namin to before? Parang hindi pa. Parang hindi pa na parang oo. Anyway, kukwento ko pa rin. Kasi gusto ko. Kasi madaldal ako. Nung ginagawa namin yung fractured, nakakapagod talaga siya. Hindi yung ginagawa namin. Nakakapagod yung weather. Sobrang init, tapos malamig, tapos mainit, tapos malamig ulit. So, mas dun kami na-drain. So, nung last day namin, nag-water adventure kami. Kasi puro sigaw. So, kaya ganyan ako kapaos. Tapos, nung last day namin, yung eksena na yon mabigat. Tapos, napilayan na kami nun, I believe. Na yung paa namin. So, ako, ang sakit na nung isang legs ko lang, isang buong ganito ko. Kasi yun ang ginagawa kong pantapak. Lahat ng bigat ng katawan ko, nandun lang. Kasi pag nalalagyan ng pressure yung sa left foot ko, sumasakit yung bale, yung na-fracture kong paa. Siya rin meron. Tapos, parang, basta may hindi ata ako nakuhang props, I think, flashlight. Magte-take na kami, tapos wala akong hawak. Ako ba yung wala or siya? Hindi ko matandaan. Pero, nung time na yun, as in sa eksena na yun, parang medyo nagtampuhan kami. Kasi, ako ata nagsabi na, ba't hindi mo kasi kinuha yan? Magte-take na tayo, blablabla. Pero hindi naman kami nagsigawan. Parang yung tinginan lang, tapos bulong-bulong lang. Pareho na kaming pagod and everything.
Tapos kami ulit yung sa next scene. Doon sa pinaka-last namin na scene, yung character niya, pinapagalitan ako. Tapos ako na-feel ko talaga pinapagalitan niya ako. Kaya yung tingin ko sa kanya, pati yung na-feel ko doon parang... Kaya ako mas na-hurt noon as my character and as Francine. Kasi parang feeling ko, ala, shocks, wala na akong tropa. Shocks, galit na talaga siya. Tapos, hindi kami nagpapansin na nun. Tapos, may mga bumisitang mga fans namin. Tapos, pinag-picture nila kami. So, yung picture namin nakaganyan lang. Pero, wala, masaya lang. Dati, kapag isipin mo, parang big deal siya. Pero hindi naman pala talaga. Parang tampuhang pangbata lang. Anyway, ang dami namin ganung moments talaga. Ito yung sa Japan. Do you remember the tomorrow times together? Wait lang yung cookies ko. Oh my God! Lumapad siya, hindi dapat ganun. Kasi konti yung natin, yung harina natin, kaya siya naging ganun. I'm so sorry, I failed you guys. Anyway, going back. Ito yung sa Japan. Kakatapos ko lang ata nito magsabi ng sino yung winner. Is tomorrow times together. Sorry sa pagkakamali ko, guys. Ako yon. Nakakatuwa kasi hindi naman nila tinake as negative yung nangyari dun sa stage. And sobrang nakakaba kasi iba yung feeling nung stage na yon. Tapos yung makikita mo parang, oh my gosh, nasan yung mga kapwa Pinoy ko? Parang nakaka-intimidate as a Filipino na ikaw yung mag-isa doon, ang lawak nung stage, sa'yo yung camera, pati yung mga artista, syempre hinihintay sinong mananalo, di ba? So nakaabang sila sa sasabihin mo. Kahit tumitingin ka sa audience, mas nakikita mo lalo, parang palaki sila ng palaki, padami sila ng padami. Ganon yung pakiramdam, kahit hindi naman ako nag-perform or kung ano man. Sobrang nakakaba siya. Kahit pinractice mo and everything, parang pag nandun ka na sa spot, mawawala ka talaga sa sarili mo, parang tumihiwala yung kaluluwa mo sa katawan mo. But it was a fun experience. Tsaka mabait yung sa Fantasy Boys. Very sila friendly, and kinabahan ako kahit simple lang yung steps nila na yun. Kasi syempre pag K-pop, iniisip natin, oh my God, yung sayaw nila, dapat yung magkamali. Ay, ganun yung nasa isip ko. Sorry. Picture. With Seth again. Parang everywhere I go, no, kadikit ko talaga si Yancy. I think twins kami. Eto! Sa Japan din. Sa Japan din to. Pero November to. Last year to sa Japan with my whole family. Yung first picture, yung kasama namin dyan, kaklase nila Ate Tal nung high school. And nung high school sila ate, elementary ako, sa isang school lang kami, wala ako masyadong friends noon, sa kanila ako nakikihalubilo. So yung mga friends nila, parang naging friends ko rin, nakilala ko and everything. Tapos nung nalaman nila na dyan pala nag-aaral, parang pinapunta nila sa Yakiniku ba yun? Kami, nakakain na kamit lahat. Tapos siya, naligaw siya kasi malayo pala yung place niya, kung nasan man kami. Tapos inaasar nila Ate Tal pagdating doon, tapos may mga dala siyang mga pagkain, may mga pasalubong siya. Tapos inaasar nila Ate, ano ba yan, ang tagal-tagal mo naman, ano ba yan, parang ako yung na-hurt para sa kanya, tapos hindi siya nagsasalita masyado, tapos naka-mask pa siya, tapos parang, hala, paano kung sa Asia to paglaki inaasar siya ng mga friends niya? Pag-uwi namin ng hotel, umiyak ako. Tapos tinatawanan ako nila ate, inaasar nila ako kasi para daw akong baliw. Pero hindi, sobrang na-appreciate ko talaga Kuya Jasper. Basta yun lang, pero masaya tong Japan trip namin. Naawa ko sa itsura ng cookies. Naiiyak ako. Sa napakasimple na nga lang ng gagawin na mali ko pa. Sana po mapatawad niyo ako kasi, sorry po, baka mapanood ng mga susunod na henerasyon ganito yung gayahin nila hindi maganda. Ready na ba kayo sa cookies ko? Oh my God! Hindi naman to cookies eh, tinapay na to. So this is not the way I cook. This is not the right thing to do.
Parang ito yung cookies na gagamitan mo ng tinidor pag kinain mo. Alam to ng mga taong malalapit sa buhay ko na hindi ako ganito mag-bake ng cookies. Sobrang sama. Let's have a taste test. Unahin natin to. Parang naging, ano tuloy siya, brownies na cookie. Kung papasa naman sa lasa, okay lang, di ba? Pag nakita na ni Gordon Ramsay, talagang baka patalsikin ako sa earth. Tachanda ni nung Johnson, ni Nate Mela, Kuya Harley. This one. Here. Hindi, kailangan nyo ng fork. Malambot. Masarap siya. Ayaw ni Tito Jan. Ayaw ni Ninong. Hindi ito. Kulang pa sa tigas. Malambot. Mas masarap. Nagugutom na ako eh. Ang sarap ng pancake! Hindi, in fairness, masarap. Masarap siya. Kaso, Super lambot, Lambot lang. Doon malambot kasi talaga. Baka kulang lang siya sa loob. Kailangan pa i-bake. sige, ipagdikdikan nyo pa! Pero you know that's not how I bake cookies. Hindi, pero guys, promise masarap yung luto niyang cookie lagi. Kapag ka nagkaganto siya, ngayon ng ganto. Kayo ulam? Same lang naman yung lasa niya, yung lang lambot. Pero masarap. Masarap. No joke. Parang pancake cookies. Masarap yung cookie na namin. Bye! Siguro sa pagkakamali ko na ito, makakabuo ako ng isang history sa mundo. Huh? Para siyang pancake na cookies. Pero meron ding mga cake na cookies. So, I guess, 3/10. Pan-cookie daw. But maybe next time, may mga makakasama tayo dito, baka mas ma-improve ang aking cooking skills, you know. Thank you guys for watching! See you guys in the next videos. Marami po akong makakasama, marami akong hihilahin at pipilitin at wala silang magagawa kundi sumama sa vlog ko. Don't forget to like and comment and subscribe kung bet nyo mag-subscribe. Thank you guys! XOXO, Francine!